This is Maita, your host for tonight. Yay! Kinakabahan. So, ano bang aking ano? So, one of, ay hindi pala yan. Talagang kinakabahan, partner. So, before we introduce ourselves at i-discuss natin ng ating business or online opportunities, we want to talk about something more important. Uh, we're gonna share our stories because every person has a story, and every reason we hear, every hesitations is usually just a chapter someone is still living. You know, gusto ko lang i-share, I've been reading the book GoPro, and I learned this truth. People don't decide because of only the information they hear from us, but they decide because of the stories they see themselves in. So tonight, we're not here to convince anyone, but we're here to share real stories behind the most common reasons people hesitate. So as you listen, don't ask if this is for me. Just notice which story, kung kanino pong story namin kayo po makaka-relate. So before we introduce ourselves, I'd like to welcome everybody, ating pong Bloomshine Group, and sa ating pong mga viewers at magiging viewers pa. Welcome po for another episode of Bloomshine. Uh, please stay tuned po and let us know where are you tuning in from. And we hope that you'll engage with us. And pakishare na rin po ang aming pong live if you know anyone that can benefit po sa amin pong topic for tonight. So, let me introduce myself first. Ako po si Maita Castillo, originally from Taal, Batangas, and I'm a mom of two awesome boys. Dito po kami naka-base ngayon sa Henderson, Nevada. Um, ang background ko po is in graphic design, and now I am running a multiple home-based business. At isa po dyan ay ito pong ating digital marketing business. And I'm also a business mentor. So welcome po ulit sa inyo, and I'll give you the floor, Tita Molette. Hi, good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. Si Molet Aranza po ako at I'm actually here in Virginia, United USA, and time check is 9:36 p.m. I'm originally born and raised from the Philippines, Mexico, Pampanga po. So Kapampangan ko po. Kumusta ko po ngan Ken? Anyway, I'm a mom, a wife, grandmother, and I'm also a partly retired registered nurse, and specializing, actually been in nurse for probably for a lot of areas, but mostly in recovery room or PACU. So stay tuned po sa amin. Sana panoorin niyo po kami. It's gonna be another interesting live session for you, and to get our story out for you, and bakit kami nandito. So magandang gabi po ulit sa inyo, and here is Ivy to introduce herself. Good evening, everybody from Texas, USA. My name is Ivy Celestino.
I'm originally from Iloilo City, Philippines. Presently residing here in Texas. I've been here for 13 years as a critical care registered nurse. Night shift, but I'm off tonight and luckily and grateful always to be with my Bloomshine family every Monday night. I am a mom of two boys and I'm a digital business owner just like the people you see on the screen right now. Thank you, Kuya Wells. Okay, thank you so much and good evening po sa inyong lahat. My name is Emmanuel Garcia. You can also call me Wells. And yeah, time check po dito sa California is 6:39 p.m. Originally, I am from the Philippines and from Bacolod at saka originally, by profession, musician. I was a band conductor, choral conductor, uh, Philippines. And dito po naman sa Amerika, when I came here, nag-shift muna ako. Akala ko sandali lang, pero ang tagal na. So, I've been working full-time in a car manufacturing company here in Long Beach na as a team leader in the quality control. Yun po ang aking ginagawa ngayon. By the grace of God, andito po ako ngayon kasama ng aking mga nanditong mga dilag sa screen. Ito, magagandang dilag yan. At magkakasama po kami. Kami po ay mga online entrepreneurs focused on attraction marketing. So, tonight po, inaambitahan namin kayong makinig sa amin at marami po kayong maririnig na mga bagay na makakapagbigay ng maybe magiging interesting talk po. Kasi may mga stories po, iba't ibang stories po ng bawat isa sa amin. Siguro ang maririnig nyo. So, yun lang po. And again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Now, I'll give the baton to Sis Mona. Thank you, bro. Well, ayan. Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Time check, here in Spain, 2:40 in the morning. And I am very grateful tonight, kasi kasama ko na naman po ang aking mga sisters and ang nag-iisang prince. Ayun. And my name is Mona Lisa Nases and currently living here in Spain. And I am a mom, wife, and of course, a proudly digital business owner po. Tune in lang po tayo at marami po tayong mga maririnig na magagandang mga istorya galing po sa ating mga kapatid. Ayan, and kung relate ka po dito at ito po yung hinahanap mong history ng iyong pamumuhay, so kapit lang po sa amin. Maraming salamat po. Take it away, Sis Marites. Thank you, Sis Mona. So, hello, Bloomshine family. Happy Monday once again. So, another brand new week means another chance to grow, learn, and be inspired together. I'm so grateful nandito ako ngayon. Hindi ako nag-double. Actually, they, told me to do it, but sabi ko, merong appointment yung mga anak ko, doctor's appointment. So, galing ka ng eye check-up nila kanina. So, to those who doesn't know me yet, I'm Marites Lucas Raimundo, a proud Ilocana from the Philippines, now based here in Illinois. I am a wife, a mom of 3, and a full-time caregiver, and of course, a full-time online business owner. Pwede naman yun, di ba? Full-time ako sa job and full-time din ako dito sa business. So, stay tuned lang po so you can hear about our stories, why we are here in this business, para naman ma-inspire kayo sa aming mga pinaggagawa behind the scene. Kung bakit.
kung paano kami ka-busy sa aming mga kanya-kanyang work, and ganun din kami ka-dedicated and committed sa aming business to, to achieve our dreams and goals for our family. So, stay tuned lang po. Good evening po sa lahat dito sa Illinois. Thank you, thank you. Later, anak. Later. Take it away, host Maita. Oh, yes. Thank you so much, mga kapatid. To begin with, we have like 6 topics or stories na maririnig niyo po. May kanya-kanya kaming assigned topic to share with you. So, to start with, sa akin is, I don't have money. So, one of the most common things we hear is, I don't have money. And nakaka-relate ako dyan. Nakaka-relate kami ni Sis Mona dyan. I've said that too. Just a backstory, dati rin po akong empleyado. Nagtatrabaho ng 40 hours, minsan more than 40 hours, taking extra shift, part-time job. And then it came to a point that balancing work and parenting to my special need kids became so stressful to me na I had to quit my job and focus on taking care of my kids. Dali Ano yung may maingay. Sa akin, Okay. Ayan. So, yun po. So, naging stay-at-home mom po ako and yung asawa ko lang ho ang nagtatrabaho so income lang ng asawa ko ang aming ginagastos for family of 4. And there was a time na halos lahat ng pera is for the bills and the daily needs. Naalala ko yung aking turning point. I've been a stay-at-home mom probably like 4 or 5 years before I get into this business. I was setting up our bills. Tapos bi-weekly kasi nagsusweldo yung husband ko. So medyo talagang tight kapag yung second payday kasi yung pambayad yun ng mortgage or ng bahay na parang dumaan lang yung cheque sa daan na sa palad ko, ganyan. Nag-set up ako ng bill. Tapos lagi ako nagwo-worry na meron pa kaming 1 linggo para magsweldo ulit. Paano ko mapapagkasya yun? So, when an opportunity showed up, my first thought wasn't, can this help me? Ang laging nasa sa isip ko, I don't have money. Instead na take the opportunity and baka makahelp to sa akin. Ang lagi kong is, I don't have money. But later, I realized something na waiting kung kailan ka magkakaroon ng extra might not happen. Might not happen. So, I told myself that I need to do something because that day may not happen yung kung kailan ako magkakaroon ng extra, di ba? So, what I did was I wanted to share kung ano yung ginawa ko. I have six tips kung ano yung ginawa ko. So, number 1 is change my mindset.
Kasi kapag inisip natin na wala akong kayang gawin, talagang wala kang magagawa, di ba? So, kailangan nating, so yun nga, sinabi ko sa sarili ko na I have to do something. And then, number 2 is i-review natin yung ating cash flow kung saan tayo pwedeng mag-sacrifice na magkaroon tayo kahit konting pag-uumpisahan, di ba? Maybe you could sacrifice, well, sa akin, what I did, hindi talaga ako nabili ng hindi kailangan. If I want something, kung hindi kailangan, I'm not gonna buy it. Kung pwedeng ipagpaliban, ipagpapaliban. Ganon. And then, number 3, ang ginawa ko, I started with what I have, kung ano yung meron ako. So, meron ako mga gamit dito sa bahay na hindi ko naman na ginagamit. So, binenta ko yun. Or you could do, ang ginagawa ko ngayon para magkaroon ako ng extra money para to run my business, nagbe-babysit ako. So, anything that pwede mong magawa. Maybe magaling ka magluto o baka like my husband, mahilig naman siya mag-drive, so nag-Uber driver siya. So, para lang magkaroon tayo ng extrang pera. And then, number 4 is work on yourself, improve yourself. Kasi people pay you not for your time, but they pay you more for your value. Kung ano yung kaya mong gawin, di ba? So, siguro naman lahat tayo meron tayong kayang gawin. So, kung hindi ka masyadong magaling doon, improve yourself. Pag-aralan mo, di ba? And then, number 5 is, pagka medyo meron ka ng kaunting extrang pera, i-reinvest mo yon. It's either reinvest it for yourself to improve more skills, or i-invest mo siya sa opportunity na in the long run will duplicate your money. Pero wag yung mga get rich quick na scheme, right? And then invest mo siya sa mga opportunities that will generate income even while you sleep. And then, just a key truth, sometimes yung I don't have money is a waking call, is a waking call for us to do something. Don't be hopeless, but be hopeful and take action. So that's it for me. And tell me your story. Sino ba next natin? Tell me your story, Sis Martes. Sis Martes, you're muted. Maingay ko dito, kaya naririnig, no? Sobrang ingay. Konti na lang. Konti na lang. Okay. Hindi ako kagaya ni Sis Maita kagaling magkwento. Kaya, kung ano lang yung masagot ko, siguro, ito na lang sa akin. Ang topic ko is about I'm busy. Kadalasan or minsan, paano bang tawag doon? Madalas sa minsan ba? Paano ba yun? Parang we say it so casually. Para bang yung I'm busy, parang it's a badge of honor. Sasabihin natin, I'm busy, I have so much on my plate. Paano kung sabihin ko sa inyo na being busy doesn't always mean you're moving forward?
Sometimes it just means you're comfortable staying stuck. Where Tama naman, you are being busy. It is a sign na you're working hard, but yung pagiging busy mo is sometimes it's a trap. A trap that keeps you moving but not moving forward. Yung staying stuck ka lang. You're always busy pero parang hanggang dun ka lang. So kung maalala nyo pa, how many times na tinatanong niyo yung sarili nyo, sinasabi niyo sa sarili nyo, I can't do that. I'm busy. Or I don't have time. I'm too busy. Parang ginagamit natin siya as an excuse. Parang paraan natin siya to justify why we're not doing something new, something bigger, or something na magpapabago ng ating buhay. Siguro sa akin, countless times. And for that years, ang alam ko, yung pagiging busy ko was enough. Diba? I'm working 16 hours a day before. Akala ko, that's enough for me. Pero na-realize ko na being busy felt productive, but deep down, I knew I was just moving. I wasn't really moving forward. So, ang nakakatawa niyan, kahit sobrang busy ko, parang walang nangyayari sa buhay ko. Sobrang productive, pero stuck pa rin ako sa same place. Parang paulit-ulit lang yung cycle. Busy keeps you comfortable. Parang masaya ako kung nasaan ako. Pero iniisip ko naman, hindi ako fulfilled. Feeling ko may ginagawa ako, pero deep down, wala talaga. Parang hanggang dun lang ako. So, dun ko na-realize na time isn't found. Time is redirected. Hindi ka basta makakahanap ng libreng oras, kailangan mong i-decide kung saan mo gagabitin yung oras mo. So, yung sabi nga ni Sis Maita, sabi niya, she changed her mindset. Ganon din ako doon ko inumpisan, I really changed my mindset. Kasi pare-pareho din kami, ganon ang parang nangyari sa amin sa mga business owners. We really need to change our mindset. Parang isipin kasi namin, kung hindi ko babaguhin yung pag-iisip ko, hindi ko magagawa ito. So, I'm too busy, parang I don't have time. But, busyness isn't the problem. The problem is where your busyness is taking you. Ako kasi nag-work ako 16 hours. Yung time ko talaga nauubos lang sa kung saan-saan. Hindi productive yung ginagawa ko sa 16 hours na nasa work ako. So, from busy and stuck, gusto mong maging busy and stuck to productive and fulfilled. So, ngayon tinatanong ko yung sarili ko, am I busy moving forward? Or am I just busy feeling my day? Yeah. Parang ginagawa ko lang ba para matapos yung oras, yung 24 hours na pagiging busy, or gusto mo lang siyang or gusto mo siyang maging parang you're moving forward. Yeah. Ang ginagawa ko naman to stop adding more work and start redirecting my effort towards what really builds my future. Dati kasi ang isip ko lang matapos yung araw na ito para bukas na naman ulit. Pero hanggang doon na lang, hanggang doon. Walang pinupuntahan. Kaya ngayon naisip ko siguro I should redirect my time and effort para yung oras na ginugugol ko is I'm really building my future. May pinapatukuhan. So, sasabihin ko lang, being busy is easy, but being intentional, that's what creates growth, freedom, and fulfillment. So, ayun ang sa akin lang.
I hope na i-explain kong mabuti na yung pagiging busy mo, kahit busy ka 24 hours kung hanggang dun ka lang, walang future. It's not, you are productive but you are not fulfilled. Mhm. Okay, ayun lang sa akin. Thank you. All right. Ano mo na nga ang tell your story. Tell me your story. Tell me your story, Tita Molet. Okay. Well, ang sa akin naman is about I'm afraid to get scammed again. Gaya ng parati ko sinasabi dun sa, if you've been following me, you know that I have been scammed before I came into this business. Mhm. So, gusto kong simulan by saying this clearly. Kung takot kang ma-scam ulit, valid naman 'yan eh. Hindi ka nag-overact or what, hindi ka paranoid at lalong hindi ka mahina. Mhm. Fear doesn't come from nowhere. May pinanggagalingan 'yan. So basically, yun ang I'm afraid to get scammed again. Diba? Mm. Everyone kung sa mga nanonood ngayon or sa ng replay, yung mga manonood ng replay, type I feel this sa comments kung may pinagdaanan ka ring disappointment or betrayal sa pera. Alam ko marami sa atin. Dito nga lang sa community namin marami akong naririnig na before they came to this community, talagang pare-pareho halos ang storya. Actually, dito sa team namin ito, marami sa atin na ganun din ang pinagdaanan. Okay? Yeah. Let me share my heart for a moment. Okay? Before this online business, sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi na ako magnenegosyo kahit kailan. Kasi ang dami kong I've been an entrepreneur I think since I came here in the US. Kung ano na mga pinasukan ko na mga mga for entrepreneurship. Ngayon, years before I retired, talagang wala na. Talagang wala na akong lahat ng mga nag-o-offer sa akin, kung ka dito, meron akong ganitong negosyo. I rejected everyone. Kasi talaga sabi ko, ayoko na. Ayoko na talaga. So kaya nga nung nag-open ako dito, nagulat lahat sila na bakit, anong nangyari, ganyan, okay? So that's why when I retired, relief was finally settled. But instead, I got scammed. Yun ang unang-unang rason bakit ako napunta ulit sa pagiging entrepreneur. Okay? I'm glad actually I found this. At least ibang klase sa mga naging negosyo ko or what, ibang sinasabi ko sa inyo, ibang klase. It's one of a kind. So, ang pag-scam sa akin ng it's not once, it's not even twice, it's multiple times. Kasalanan ko rin yun eh. Hindi ko, I know why have I let myself na nangyari sa akin. But ang lahat na to, most of it came from crypto investments, actually. It started actually right after I retired, fully retired. Na sa tingin ko nga, lahat yata ng mga kumukuha ng mga ganitong klaseng scamming is parang alam ba nila kung nag-retire ka na at meron kang retirement investments or whatever, kaya nga nung nangyari yon, and just like that, years of retirement money, poof, parang hindi ko nga maanuhan na nangyari na pala. Alam mo na hanggang sa tuloy-tuloy kasi ang nangyari sa akin, kaya bakit multiple times, you know what? Kasi nga iba-ibang klase talagang hindi, ito siguro totoo na, ganyan. Parang actually hindi mo malalaman na scamming eh. Yeah. Hindi mo malalaman na hindi totoo dahil may pagpakita sila talaga sa yung na
pruweba na Mhm. ito, parang gano'n, ano? Mhm. Tapos kaya nga naanuhan ako na marami dahil sa kagustuhan ko bang maano ma-return yung investment ko. Mm. Every time na ano, kasi papakita ano sa'yo na talagang kumikita ka eh. Tapos maya-maya, kukunin nila, parang gano'n. Kukunin sila na para Mhm. bumaba ang ano mo, ang pera mo. Yeah. There's that wording, hindi ko na maanohan ngayon dahil ayoko na. Kaya lahat, hanggang ngayon, alam nyo ba, na Mhm. talagang pa rin lumalapit sa akin. Lahat Yeah. may ano pa rin. I can tell you how or what, pero ang nangyari dyan is makikita mo yung pera mo na lumalaki eh. Tapos kung sa Mm. kunin mo, ang daming mga ano, ang daming mga rason, ang daming mga kukuning pera sa'yo, oh, you need to pay this, you need to, oh, you were Alright. delayed, you need to pay this. Parang gano'n na, ano, eh, siyempre sa kagustuhan mo kunin yung pera mo na yon, talaga nga, oh, ito, kaya ko, hindi mo namamalayan, nawawala na yung pera mo. Alam niyo ba, nahinto ako, pinagalitan ako ng anak ko, at yung aking ang tawag na to, do you know how it stopped me? The bank saw all my yung aking kung ano ang tawag nun, yung Transaction. transactions, okay? Actually, kinakausap ko pa nga yung bangko, did the money come? Mhm. Ganito, wala, ganito, ganyan. Hanggang sa, alam niyo ba, ang bangko, ang nagano sa, tinawag ang dito sa county ko, na Mhm. kasi yung ang time na rampant ang mga scamming sa mga seniors. Mhm. So alam niyo ba na I was even under an adult protective services. APS, tita. Wow. Oh my God. Oo, may pumunta dito sa bahay, may tumatawag sa akin, this the police, ganyan-ganyan na ano, Wow. it's for Because they your abuse you. it's for your protection na Yeah. magkano ba wala sa iyo, magkano ba ang ano. So ano pinareport sa akin, pinareport sa ano. Dami kong report nakalimutan ko na, may mga andan dito sa documents ko lahat ng mga reporting ko na ano. Tapos hanggang sa sinabi ko na lang na pero totoo naman eh, it's not about them, not kasi I gave them that money, Yeah. sent the money. So it was closed up. So inanuhan na lang ako na binigyan, please para sa inyo pong protection, just stop it na anything about crypto, but Yeah. stop it, ganyan. So, tita, para not to scare our audience, what is different Yes, about our business and yeah, or yeah. So did you do? Yeah. question ko yun, question myself, I question people, I even question God at times. Mhm. So that's when I went back to part-time nursing, mm, not because I wanted to, but because I had to stand up again. Yeah. So, Gaia, but here's the part I want you to hear. Being scammed didn't make me foolish. It Yeah. taught me to ask better questions Mhm. instead of closing my heart completely. Fear protected me, but discernment gave me direction. Yun nga, itong paggawa ko ng pag ano ko dito sa business na to. Okay? I learned to slow down, to verify, to observe patterns, to look for transparency, not promises. At ito ang nakita ko sa business namin. Hindi lahat ng opportunity ay blessing, pero hindi rin lahat ng opportunity ay scam. So I went, and here's the truth I want to leave you with. Fear protects you, but discernment empowers you. So you don't need to rush, you don't need to trust blindly, and you don't need to say no forever just because you were hurt before. And that's the reason when my husband saw the ad for this business, siya ang nagano sa akin. Ito, sabi niya,
anuhin mo to, tingnan mo to, research mo. And then I researched everything. And so my past didn't disqualify, your past didn't disqualify, it trained you. And God knows timing. God knows the process. And God knows how restoration happens. So before you sleep tonight, do one thing. Write down 3 questions you will always ask before saying yes to any opportunity. Not to close doors, but walk through the right ones. Now, yung etong and I found out that this is the right one, and I'm seeing actually the result, and I'm seeing the ano dito po sa business na to. At nakikita niyo naman po sa akin sa mga post ko ano nangyayari. Okay? Yun lang po, sana po pag-isipan niyo po, tignan niyo po ang ino-offer nitong lahat kaming mga nandito at sinasabihan namin kayo. You could research, you could check us out and see for yourself. And tignan niyo po sa loob niyo po, and kung ito ay para sa inyo, and if it's actually telling you that this is the right one, listen to yourself. Okay? So Listen to your guts. listen to your gut. And Yeah. and that's actually the right thing. Research. Pagka-research niyo po. Okay? So, and that's all for me. Now I'm passing the next one to Ivy, right? To talk about. Yes, host, do you have anything add on that before I begin? Siguro masasabi ko lang since we're talking about stories, kasi 'di ba minsan pag kayo nagre-research ka or you're doing your due diligence, meron ka rin mga makikita online na istorya na negative about our business, 'di ba? So, yun din, isa din po yun, wag din po kayong maniniwala basta-basta sa mga negative na sinasabi ng iba. Please hear us out and check our info session and check our social medias bago po kayo maniwala or mag-decide sa mga hindi magagandang sinasabi, di ba? Or better yet, get from the source itself. Yes. We are the source. All right, yun lang, Sis Ivy. Now, tell us your story. Okay. Mine is, I don't know anything about online business. Yes, that's me. Kaya nga ako nag-nursing hindi nga ako nag-komersyo kasi ayoko magbenta. Well, I understand you. When I first heard about online business, I thought, wait, ano to? I didn't know about the terms, di ba? Ang daming terms. Funnel, automation, what ibig sabihin yan, the difference between this and that. And I'm a nurse, so my world was hospital charge, patients, bedside care, medical terms, medical abbreviations, hindi yung puro hashtags, websites, or mga link in bio. Ano ibig sabihin niya ng link in bio? Malay ko ba dyan? So yeah, I had confusion. Tsaka natatakot din ako, but the little voice may said, baka hindi ko yan kayanin pag pumasok ako dyan. Pero ang dumikit nga sa akin na statement by a coach is, itataga ko yung pangalan ko kung hindi ito legal at legit. Sabi ko, wow, nakadikit yung pangalan niya. Oo nga naman, sabi kong ganon. Oo nga naman, bakit nga pala ibalandra mo yung pangalan mo kung hindi naman totoo yung business? So, maybe, sabi ko, pero baka natural na lang yun sa kanila na maging business owner sila, na techie sila, they're born with it. Pero wala naman taong confident na pinanganak, di ba?
The biggest fear wasn't even failure, but both. Yeah, it's both failure and fear sa technology. Kasi, baka mamaya na-delete ko na lahat ng, ng ginawa ko sa internet. Paano ko babalikan yun? Hala, wala talaga akong alam. As in, kasi tsaka bulak-bol ako noong panahon ng mga computer classes nung college. Wala. Binayaran lang, pero bulak-bol, hindi inatinan. Kaya tuloy, walang basic computer skills, wala. So I didn't know anything, but see, who will not get tired of staying in this situation? You were working hard, night shift, uwi ng pagod. There is really something na na-realize, working hard is not always the answer. Sometimes the answer is learning something new. Sabi nga ni Sis Marites, you got to get out of your comfort zone. So this changed my life, and I learned skills are learned and not inherited. They are learned and not inherited. Wala namang lumabas sa mundo na lumabas na baby sa mundo na, hello doctor, I'm ready to build a digital business. No. Ang mga entrepreneurs that we admire today, kung nakikita nyo sila, yung mga biggest names in the entrepreneur world, they start with zero. So, and the only difference is they are willing to be a beginner. Lahat sila yan, may story, may mga Cinderella story, I call that. Kasi from rags to riches, ganoon. So, lahat ng most people wanted confidence first before they start. But confidence doesn't come first. Katulad ko, di naman ako nagaganito dati in front of a camera talking to somebody, talking on a live, but then courage comes first, then the learning comes next, then the confidence comes last. And that's what we are doing it right now. So, ang gentle truth lang na na-remind ko sa inyo is you don't need experience, you don't need to be techie, you don't need to be an expert. We are here for you. We are a community of thousands who will help you along the way. You just need the willingness to learn, because if you learn how to use a smartphone, everybody, even the kids right now, learn how to use the smartphone, you can learn and adapt. Just like me, every shift as a nurse, as a mom, and as a busy human being. I'm telling you, you can learn online business step by step in this community of ours. Not overnight, not perfect, but progress. So, and what I always tell people who would ask about it, I don't know anything until I decided to learn something, because nobody starts as an expert. So if your objection, just like me, is I don't know anything about online business, that is not a stop sign. That is a starting line that you should start right now. The future doesn't belong to the people who knows everything. It belongs to the people who are willing to learn. And that's why we are inviting you and not pressuring you, but to show you the system, the training, the mentorship that we are started with. Because every one of us here started where the first persons started just like us, with guidance. Just the willingness if you want change, just the willingness that can change your life. This 2026. Thank you. Tama yan. Na ngayong 2026, time na, right? So, who's our next? Brother Wells, tell us your story. Okay. Ang gagaling naman mga istorya niyo. Ang gagaling magsalita kayo ng magkwento kayo, ha. Hindi ko tuloy malabak kung ano yung kwento ko sa inyo. So,
Ang sa akin naman po is ano ba yan? I don't want to sell to people. Yeah. Yung ano niya po is kasi and ito po ay totoong-totoo din sa akin kasi nag-umpisa ako dito kasi nung ah, bago pa lang ako dito sa Amerika, meron din akong mga napasukan na ganyan, magse-sell ka. Siyempre, Mhm. bagong opportunities, bagong lugar. ah, I mean, pinapasok ko pero hindi nagiging effective sa akin noon dahil hindi talaga ako 'yon. Yung bang um, yeah, I'll try to sell pero hindi ko madama at saka hindi ako palagi na nag-aano ko yung trying to convince mga ganun. So, Mhm. andun po yung discomfort, 'di ba? So, Yes. ito po yung selling feels heavy when it comes from pressure, 'di ba? Pero sharing naman, mas maganda yung sharing feels like when it comes from purpose. Pag ano Mhm. yun i-differentiate natin yung selling at saka yung sharing. Yung selling po kasi is often means convincing people nga. Convincing people, ang sabi po niya, is convincing people who are not ready. Kasi hindi mo naman matitiyak kung ang tao ay ready na. Kasi minsan kahit na siguro ready na yung tao, minsan pag you're trying to convince them, minsan gano'n dating 'di ba? Pagka kino-convince tayo, para bang nag-iisip muna tayo, ayaw muna natin, 'di ba? Pero kung sharing, parang 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 ang kagandahan dito sa ating ginagawa sa business natin is this is attraction marketing. At saka nagse-share tayo ng mga experiences natin, di ba? Ah, maliliit man o malalaki, small wins or big wins, magandang isine-share 'yon. So sharing is mas maganda kaysa doon sa parang nagko-convince ka. Isang halimbawa po noon, ako mahilig ako parang tingin ko mas effective ako doon sa um, yung mag-inspire ng tao. Yeah. Kahit nung nasa Philippines pa ako, pagka halimbawa, ito isa pong halimbawa, 'pag nagtuturo ako ng band, um, meron akong sa sarili ko na 'pag may narinig akong music, lalo na noong nasa school pa ako, nung nagtuturo pa ako noon lagi. Mhm. Meron akong na 'pag may narinig akong music, meron akong naiisip, meron akong nakikita na istorya nakapaloob dun sa music na yun. So, ang Mhm. nangyayari doon, parang habang nagtuturo ako, nakaka-inspire pala ako doon sa mga tinuturuan ko, nakaka-inspire din ako doon sa mga nakikinig. And at the same time, I myself para bang into it ako masyado. Para bang nandun talaga ako sa nangyayari na yon. So, yun ang kagandahan ng sharing, 'di ba? Pag iniisip ko, pareho din ito nung ating ginagawang sa attraction marketing. When we Yeah. share our story, we share yung totoo sa buhay natin. Kung ano man yung mga struggle natin, kung ano yung mga wins natin, i-share natin yon. But the question is this, am I convincing people? No. I am sharing and I am actually inspiring. And through that, pag nag-i-inspire tayo ng kausap natin or nag-share tayo, hindi ang dating doon sa kausap mo ay ang makinig lang siya dahil nakikita niya kung ano yung sineshare mo, kung ano ba yung isang bagay na nagbibigay ng inspiration sa iyo na nakikita niya. So, ang ano nun, ang bunga nun, nagiging interesado sila. 'Di ba? Parang katulad nung 'pag nagtuturo nga ako yung sa music, yung bang may mga tao na hindi naman mahilig sa music, 'di ba? Pero 'pag nanonood na sila, oh, into it na sila, eh. There was one time na meron akong kasama na
parang barkada ko pero hindi naman siya musician. Nagturo ako. Tapos lumipat kami dun sa pag-uwi namin, pagkatapos ng practice namin, umuwi kami, meron pang isang banda na nagpa-practice din. sabi niya, sabi niya sa akin, teka muna, bakit parang iba yata yung parang yung sinasabi mong mga istorya kanina, parang nararamdaman ko doon sa nung tumutugtog kayo. Bakit ngayon puro ingay ang naririnig ko? Sabi niya, ibig sabihin nakikita niya. Sabi niya, I am not really a musician, pero sabi niya, parang naiintindihan ko yung sinasabi mo, yung bang nai-inspire siya doon sa sinasabi niya. So sabi ko nga, I mean, yun yung kung i-relate natin doon sa ginagawa natin as attraction marketing, pinapakita lang natin kung ano tayo, kung ano yung nararamdaman natin at kung ano yung nakakasiya sa atin. Yun din ang nakita nila yon, sila mismo ang lalapit sa atin. So, okay, mukhang lumalayo na yata ako. So share the discomfort with selling, yung shift from convincing to storytelling. Parang yun nga, nag-storytelling tayo katulad ng mga ginagawa ninyo. Bawat isa nga sa inyo, gusto ko mga storya eh. Yung sinasabi ni Sis Maita kanina, yung kailangan ng money. Lahat naman tayo dumaan dyan eh. Lahat naman talaga, pating tayo doon sa gustong-gusto natin yan, di ba? Yung tawag dito, yung busy, yung mga ganyan, yung kay Tita mo ulit, nag-ano din ako ng crypto ng araw. Hindi lang katulad talagang medyo takot kasi ako. takot ako. Kaya hindi ako masyadong nag-ano noon, pero pag nakikita ko yung sinasabi ni Tita Mo, ganun din eh. Ibig sabihin, may mga istorya tayo na pag pinakinggan natin, interesado tayo, di ba? So, so yun na sabi dito, reframe selling as serving. So, mas maganda kasi yung sa atin ay nag-share tayo and at the same time we are actually serving, di ba? Mas ang mga naglilingkod tayo doon sa mga taong gustong makinig sa atin. Na kung nagagawa natin itong mga bagay na ito, at umuunlad tayo o kung yung from small win to big wins, di ba? Pag nakikita nila yon, we are actually serving them, by sharing and yung sila naman na-inspire sila sa atin. Naglilingkod, para bang isipin natin yung paglilingkod, yung serving. Pagkagasi ka nung storytelling tayo, attraction marketing, yung bang natatabunan yung minsan gusto natin na, this is business. Di ba? Nawawala yun. Ang nangyayari, napapalitan ng inspirasyon. So, we move on with what we are doing. As we inspire others, we are actually being inspired as well. Tayo rin yung nasisiyahan tayo doon sa mga ginagawa natin na kapag meron tayong wins, oh my goodness, hindi ko akalain ganun na pala. Di ba? So, ano pa ba yan? Sabi nga, when you stop trying to sell, everything changes. Everything changes pagka nag-stop tayo ng selling. Which is, totoo yun. Kasi, dati ganyan ako, nagkukwento ako, may nakausap ako, maganda to, ganyan. Nararamdaman ko yun eh. Nararamdaman natin yun. Kapag meron tayong gustong, kasi siyempre, hindi naman natin kabisado eh, di ba, nung una, di ba? Hindi naman natin mag-share tayo sa iba. Ang ano natin is parang to convince para matuto rin siya, pero iba yung convincing sa sharing. So ang nangyayari, lumalayo, para bang very defensive ang dating ng iba. So when I stop trying to sell, yun, sabi nga, yun nga, parang nagbabago. Sila na ngayon minsan nagtatanong sa iyo, di ba? So I started sharing my story instead of chasing people. So, yun nga, sabi niya dito, the key truth is selling is pressure, which is totoo naman. And selling is pressure and sharing is purpose.
So, yun lang po ang aking masasabi. Sana ay ako nararamdaman ko yung mga sinasabi ko. Ewan ko kung maliwanag yung delivery ko sa inyo. So anyways, yun lang po ang sa akin. Salamat. Salamat, Kuya Wells. Sis Mona, tell us your story. Ayun. So, narinig po natin yung mga story ng ating mga kasama, mga sisters at nag-iisang prinsipe. So, napakagaling po nilang mag-tell story. Yung akin naman po, hindi ko lang po alam kung paano ko po i-deliver. Ayan. So, kung narinig po natin lahat ng mga kwento nila, parang sa inyo lahat, parang napagdaanan ko lahat yan, no? Na-scam ako, no money, naging busy din ako, hindi ako tech-savvy, at hindi rin ako marunong magbenta. So, parang relate talaga ako sa lahat. So, ang akin naman, ito talaga yung akin. Pinili ko ito kasi dito ako eh. You know? Kahit pa sabihin na natin na napagdaanan ko lahat, na naging storytelling ninyo, meron din naman talaga akong isang pinaka until now, no? Na talagang pinagdaanan ko. So, ang akin naman is, I'm tired of cycle of my life. Ayan. Ito yung pagod na sa araw-araw mong ginawa, wala kang purpose na nakikita. Anong ibig sabihin nun? Ang storytelling ko naman ay ganito. Pagising ko ng umaga, ganun at ganun na lang. Pupunta ako ng hotel, magtratrabaho ako sa mga bahay, mamamalengke ako para sa mga matatanda, nag-aalaga ako ng mga bata. Yun yung routine na araw-araw ko, Monday to Sunday. Parang gagising ako ng umaga, pupunta ako sa matanda ng ganito, pupunta ako sa mga bata ng ganito, kukunin ko sila sa school, magluluto ako ng para sa kanila. Tapos pagkatapos nun, mamamalansya ako, ganun-ganun. Tapos pagkatapos ng gagawin ko ng umaga, pupunta uli ako sa hotel, ganun din ang gagawin ko, which is parang iba din, pero parang ganun naman. Yun yung para sa akin na nakakapagod, na parang wala na bang pagbabago sa buhay ko? Parang hindi yung sa pamamaraan ng pera kung paano ako kikita, kundi wala na bang ibang gagawin? Wala na ba akong ibang kayang gawin? Parang ganun. Na kasi hindi lang kasi yung trabaho, yung mga taong kasama mo. Parang pare-pareho lang kayo. I mean, hindi tumataas yung knowledge mo, kundi pare-pareho lang. Bibigyan ka ng trabaho, titignan mo, kahit hindi mo natignan. Dahil alam mo na yung trabaho gagawin mo. So parang nakakapagod yung ganong routine na ginagawa ko araw-araw. Yung wala ka na bang, kung minsan tatanungin ko nga sa sarili ko, 1 plus 1 muna, 2 plus 2, parang gano'n. Para lang magkaroon ka ng konting knowledge kung ano ba yung nangyayari sa labas na, kasi doon na talaga nakatuon yung sarili mo sa araw-araw na ginagawa mo, na parang feeling ko, hindi naman ako umaangat, wala naman akong patutunguhan, kundi sa sahod, yung araw-araw na ginagawa mo, pero wala kang purpose sa buhay. Ganun. Yun yung nangyayari sa akin. Yun yung kwento ko tungkol sa sariling circle ng pamumuhay araw-araw. Ito yung hindi yung antok or stress, kundi kailangan ng sarili ng pagbabago, di ba? Na siguro sa atin naman lahat, like kahit nasa nursing ka, no? Kahit nurse ka, siguro may time na napapagod ka na ganun na lang ang ginagawa mo. Kahit pa sabihin natin na inaral mo siya, pero at the same time, pag nagtrabaho ka, ganun at ganun na. Diba? Wala nang pagbabago. So parang ganun din ako, lalong-lalo na ako. Diba? Wala na akong ginawa, kundi alalahanin ko yung boss ko.
hindi lang isa, kundi marami sila. Tapos pupunta ako sa hotel, alalahanin ko yung mga client, pero hindi naman nila ako inaalala. Parang ganun. Same lang. Kaya napagod ako sa sitwasyon na ganyan. Gusto ko rin yung paano ba yung magkaroon ng kahit konting knowledge, paano ba makisalumuho sa mga ibang tao na hindi lang sa mga client, kundi yung mga mas mataas pa, yung mga nalalaman, parang ganun. So, ang ginawa ko, naghanap nga ako ng paraan. So, nakita ko nga sa business natin, right? Dahil nga sa gusto ko ng pagbabago. So, dito ko naman nakita yung pagbabago na kahit papano, nakakasalamuha ko mga iba't ibang tao, mga iba't ibang natapos, mga iba't ibang experience, mga iba't ibang karanasan sa buhay na hindi ko man naranasan dito sa kabilang ginagawa ko, pero nagkakaroon ako ng knowledge. Parang hindi man tayo nakakasabay tulad ng sa inyo, pero at least nararamdaman ko sa sarili ko na meron para akong pwedeng gawin na hindi ko pwedeng gawin sa side ng ibang trabaho ko. So, sabi nga ni Sis Marites kanina, may mga busy na parang nagbibisi-bisihan lang, na hindi sila nag-i-step forward. Yeah. So, ayokong mangyari yun sa akin. So, ang naging objection ko ngayon is magkaroon ako ng purpose. Ano yung purpose na yan? Yung purpose na someday makatulong ako sa mga ibang tao sa pamamaraan ng hindi man sa pamamaraan na sabihin natin na napakataas, pero sa pamamaraan na makakatulong ako sa mga parents na kagaya ko na naghahanap ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. So, yun yung storytelling ko na parang may nabago. Diba? So, happy din naman ako sa ginagawa ko. At least, ang kagandahan nito, hindi ko man iniiwan yung isa dahil nandoon pa rin ako sa side na yun. Pero pagkatapos naman nun, may pagbabago sa ginagawa ko sa ibang ginagawa ko tulad ngayon, di ba? Nakikisalamuha ako sa inyo, nakikipag-usap ako sa mga ibang tao. Ganun, yun yung masarap. Kasi kapag punta lang tayo sa isang room na hindi tayo lalabas, hindi natin alam kung ano yung nangyayari na sa labas ng room na yun. So, ito lang yung masasabi ko guys na baka gusto, hindi kayo pagod sa ginagawa ninyo araw-araw, kundi baka may gusto kayong gawing pagbabago sa buhay nyo. Yun. So, ito lang yung masasabi ko, guys. Sana na-deliver ko naman ng or naintindihan nyo. Pasensya na kayo kung medyo magulo, pero try naman. Hindi naman magulo, maganda nga. At saka madadagdag ko lang dun sa iyo, Sis Mona, na with the business, you're also growing and hindi mo man alam, pero kahit kami ng mga kasama mo, you inspire us, di ba? Tsaka yung mga contents natin. Hindi man financially, meron impact yan sa ibang tao. Di ba? Yun. So, napakaganda ng mga istorya natin. I am blessed to hear your stories. So, before we close, I want to ask you something. Sa ating po mga viewers, as you listen tonight, which story sounded the most like you? You don't have to explain, just notice kung saan po kayo nakaka-relate, nakaka-resonate to our stories, because the story that moved you is usually pointing to the change you're ready for. So tonight wasn't about selling, it was about sharing. The right opportunity doesn't pressure you, invites you to look at your life honestly. Minsan kailangan din natin ng self-reflection. So the question isn't, is this for you
or itanong nyo sa sarili nyo, is this for me? The real question is, am I ready for a new chapter? So, thank you for listening to our stories. Sana po na-inspire po namin kayo. And until next time, good night, everyone. Thank you, thank you. See you next Monday. See you